Ilang patalim at mga kontrabando ang nasamsam sa raid sa Pangasinan Provincial Jail. Mas madalas na raw ang Oplan Greyhound sa kulungan kasabay ng pagpapaigting ng kampanya kontra droga. Makibalita tayo kay Joan Ponsoy ng GMA Dagupan. Bawat sulok ng selda sa Pangasinan Provincial Jail, hinalughog ng pinagsarib na pwersa ng PIDEA, PNP at mga tauhan ng Provincial Jail na samsam ng mga otoridad sa siyam na selda ang ilang patalim. Pag may mga livelihood na yung mga handicraft, ginagamit din nila yon. Pero napaka-strict ang aking order na pagkatapos na yon, isusurrender nila kay Mayor. Mas kaunti raw ang mga nakumpiskang kontrabando ngayong taon kumpara sa Oplan Greyhound na ginawa nila noong nakarang taon. May nakuha ring cellphone na ikinubli sa tissue paper. Nalaglag ang cellphone sa pagkakaipit nito sa lagayan na itinago raw sa ilalim ng mesa. Ito na ay ikalawang pagkakataon na nagsagawa ng Oplan Greyhound dito sa Pangasinan Provincial Jail sa kabila umano na pagkakaroon ng centralized communication kiosk kung saan maaari lamang mag-text o tumawag ang mga preso. Karaniwan pa rin sa mga nakukumpiska dito sa loob ng piitan ay mga cellphone. Wala namang nakuhang iligal na droga sa naturang operasyon. Ayon sa pamunuan ng kulungan, mas madalas ang isasagawa nilang surprise Oplan Greyhound sa PPJ kasabay ng mas pinaigting na kampanya kontra iligal na droga. Kasabay rin ang pag-uumpisa ng Project Double Barrel Reloaded ng PNP, dumoble ang bilang ng inmates na dinadala sa kulungan. Ang ratio niya is 8 ang drugs, 2 yung other crimes. Ganun ang ratio. Ganun kaya nga lumubo yung percentage ng drug-related cases na mga naka-confine. Kung may lalayang isa, mas marami naman daw ang dumarating na preso na pare-parehong nahaharap sa kasong iligal na droga. Mahigit 600 na ang kasulukuyang bilang ng inmates sa kulungan, doble ng standard capacity na 300. 70% ng mga nakadetine sangkot daw sa kasong droga. Dito sa Brigada 1, 126 na presong nagsisiksikan. Kurtina o tuwalya ang nagsisilbing harang sa higaan ng bawat preso. Yung pong mga papag po na single, ginagawa na po namin na ganito. Ang iba sa sahig na natutulog. Meron ng plano ng ating provincial government for relocation site na yung mas conducive and accessible location. Joan Ponsoy, Nagbabalita, Pilipinas.